magtanong na tayo. Unahin ko na Oo, pagkakas. sige. Game po. Ito ba ang project na kung saan nagkaroon ka ng hanggash? Actually, this is not the project. Kasi this is we know that we're gonna do this na eh. It's not the The FDCP project yun nga. It's about sabihin ko ba dito, it's madami nang pinagdaan yan. It was supposed to be produced by tawag dito, Tuko. Yung Quezon, who's this? TBA na nag-produce ng Quezon, na General Luna. They were supposed to produce this pero hindi natuloy kasi nga nagkaroon ng pandemic, etc. Actually, the script was the first project that we're gonna do dapat sa Netflix. But I think Netflix got afraid. That's why they did Lola and the Kid. Yun eh. Tapos yun. So, we wanted to do this because that movie is about it's about a mother going through the suicide of her daughter. So, di ba napaka-timely? So, we really wanted, it's a passion project. So, medyo na-apektuhan lang kami. Na-apektuhan lang ako na parang, hindi ba importante ito? Hindi ba, doesn't this deserve the money of the government? Kasi di ba, ang ganda nung gusto sabihin eh. It's about mental illness. It's about, saving lives. So medyo masakit lang. Pero sabi ko nga kahit anong mangyari, lahat naman ng project ko, especially that project, kahit anong mangyari, gagawin ko yung maski cellphone na lang gamitin ko. So, nag-move on ka. Nag-move on na ako. Kasi parang it's just, pero I use that eh. You use those kinds of situations to fire you up. Hindi, gagawin ko to kahit anong mangyari. Ang dami namang nakikilala sa'yo. Pero pag ganong klaseng, it's so challenging eh. Pag ganong klaseng project eh. Kasi a lot of people are afraid to touch those subjects. Pero ilalaban natin. Ito is actually, yun nga, ang ganda nung ang pitch that project is it's a movie about death that will save lives. Yun yung pitch nun, di ba? Parang, may kaganda pa ba doon? Direct, sa suicide, may kilala ka ba? Kaya gusto mo, Actually, nangyari ba ito talaga in real life? ang dami eh. It's yun nga, sabi nung psychologist sa amin when we tested the script. It's a silent pandemic. Suicide is a silent pandemic, hindi lang dito kundi sa buong mundo. So it's really a matter that needs to be discussed. Actually, in segue dito sa movie na to, it's also about death. Pero dito, but more importantly than death, it's about love. Kasi di ba, may mga ibang akala mo nakasikas doon, tapos sila pa yung suicide. Pero hindi ito yun this is not the project about suicide. Ito yung survival. Kasi isang may ano bang sakit niya? Actually, may cancer yung bata. Pero gusto mo mag-survive. Actually, in short lang, this is about a child na may cancer na wala na rin kasi yung nanay niya. It's, she's looking for someone na makakasama ng tatay niya pag namatay na siya. Diba? So, gano'n lang siya kasi. So, nakakaiyak na. Exactly. Kasi kaya nga, actually, ang sarap, kasi ako mismo, when I was writing it, ilang beses akong umiiyak eh. Parang yun. Sinusulat ko pala, umiiyak Tapos, Sino tatay? si Pep. Tapos, yung Anak. anak niya. Si Kaylee. It's her first film. Oo, yung Ang bongga, no? Kasi co-producer siya. Tapos kanina sabi niya, when reviewing the script reading, naiyak din ko. Actually, ang nakakatuwa, when first time nag-meet kami kasi si Yasi, nag-usap na kami about it. Siyempre, gusto ni Yasi. Ito pala si Yasi. Tapos when we first met, pinitch namin kay Pepe. Yung pinitch ko kay Pepe, nung kinuwento ko, yun. Doon pa lang sa kwento, actually pati ako naiyak, pati si Yasi, tsaka si Pepe, naiiyak doon sa So sa kwento pa lang, nakakaiyak na. Then when we wrote the script, yun ako ilang beses umiyak. And most of the staff, the stars na nakabasa, naiiyak sila. Yun, siguro it's there's beauty in in love and death, At saka yun, ito yung pelikula na pagkatapos mo mapanood, gusto mo yakapin yung anak mo, yung mahal mo sa buhay. That's the message Parang we have a very short
time, di ba? Dito sa mundo na you have to, if you love someone, you have sulitin mo na. So yun yung mga one of the takeaways na hoping na makita ng mga mananaw. Oh, I'm sure mapipick up nila kasi talagang, I mean, this is parang beautiful pain, parang ganun siya. It's beautiful, but it's painful, but it's beautiful. Kasi kanina tinanong namin si Yas, so I asked her, is this a straight drama or parang ano siya nag-focus? Sabi niya, it's more of like inspiration. Actually, it is inspirational. Maganda yung term na inspirational. Kasi yun nga. Yun nga parang it pushes you to, to sulitin yung time niyo sa mga taong mahal niyo. Ganun. Kasi yun nga. Minsan di mo alam may clean na pala yung oras niyo. Direk, I'm just curious, kung gusto mo lang namang sagot. I mean, yung bata ba, from the very start, I mean, from the get-go, alam niya na her days are numbered. Yes. Nagkatanong. Kaya consciously, kasi nalaman niya na, I have cancer, I might die. She's fighting pero she's afraid. Ang yun na nga kasi ang noble ng bata. Kasi alam niyang mamamatay siya, pero ang iniisip niya is, paano yung papa ko? Which is based on research. Ito based on research Kasi we have a consultant na doctor. Ang sabi niya, yung bata daw totoo ganun. Hindi nila iniisip yung sila rin. Ang iniisip nila, paano po si mami? Paano si daddy? Paano si ganito? Kasi, di ba may mga bata nga, pag tinanong niya, gusto mong artista, ba't gusto mong mag-artista? Gusto ko makatulong sa pamilya ko. At a True. very young age, Alam na nila. Siguro ganun no? Pag bata ka, selfless ka. that's right. So, yun. So, ang ganda, ating napaka-noble ng character ni Hope. So, ang niya, basta nakakaiyak siya, tapos ang sarap ng pakiramdam na gano'n. Siyempre, it's yun, happy tears. So perfect siya, direct for MMF. MMF. Exactly, it's a family story. Sabi ko nga, magbabasihan script, pag binasa nyo ito, posibleng sana makapasok kami. Pero parang, concept mo lang, di ba? It's about a child looking for someone na makakasama ng tatay niya pag nawala niya. Parang naalala ko yung kay Aga, nag-up-browser. Yung cell number. Cell block number. Exactly, ganun yung, actually ang feel nito, yun nga it's ang feel nito parang, ganun, parang Miracle Miracle and cell number 7, ganyan At saka parang rewind. direct May ganun feel. Direct yung, diba, yung tank films ready. Pero kapag may pinipresent pa na material sa'yo, parang, what are those factors or things na nadudraw ka dun sa story that you say na, I want to direct this, I want to present Actually- this big screen. Actually, what's funny is most of the movies I make, ako nagsusulat sa concept. Okay. So most of the concepts, So you're actually, a writer direct. I write, I direct, and we also produce. Okay. So kami rin yung nag-produce ng mga ginagawa namin. So usually that's the, tag dito? Tag dito? Actually sa amin nanggagaling yung concept, and we go to producers, to kung sino man, and we pitch. Ganun yun namin. So ito Sige, go ahead. So direct ito, nung sinulat mo, wala kang peg na bata talaga in mind. Kumbaga hindi siya totoong buhay. Parang binis lang talaga siya sa research na may mga cancer na bata. Paano ba yun? Okay, kasi parang yung one time naisip ko lang, paano kasi may mga anak rin ako di ba? May anak ako, may dalawa akong anak. Tapos yung binaka-parent Tapos dadaan ka sa ganung proseso, paano pag wala na ako? Paano pag bata? Paano pag yung bata naman may ganito? So ganun. So pinanggalingan nyo na as a parent, as a tawag dito, yung kids, you like kids di ba? Mano ko sa mga bata So naisip ko lang na ganun. Tapos one time, di ba yung mga cancer patients? Minsan ang dami nila. Pero wala po kayo na-interview mismo na bata, wala pa, na may cancer. Things na nadudraw ka dun sa story that you say na, I want to direct this, I want to present this Actually- on the big screen. Actually, what's funny is most of the movies I make, ako nagsusulat sa concept. Okay. So most of the concepts, So you're a actually, writer direct.
I write, I direct, and we also produce. Okay. So kami rin yung nag-produce ng mga ginagawa namin. So usually that's the, tag dito? Tag dito? Actually sa amin nanggagaling yung concept, and we go to producers, to kung sino man, and we pitch. Ganun yun ang nangyayari. So ito din kayo. Sige, go ahead. Go lang. So direct ito, nung sinulat mo, wala kang peg na bata talaga in mind. Kumbaga hindi siya totoong buhay. Parang binis lang talaga siya sa research ng may mga cancer na bata. Paano ba yun? Okay, kasi parang yung one time naisip ko lang, paano kasi may mga anak rin ako di ba? May anak ako, may dalawa akong anak. Tapos yung binaka-parent Tapos dadaan ka sa ganung proseso, paano pag wala na ako? Paano pag bata? Paano pag yung bata naman may ganito? So ganun. So pinanggalingan yun as a parent, as a tawag dito, and yung kids, you like kids di ba? Maano ko sa mga bata So naisip ko lang na ganun. Tapos one time, di ba yung mga cancer patients? Minsan ang dami nila. Pero wala po kayo na-interview mismo na bata, wala pa? Na may cancer talaga. Na-interview? Opo. Wala kaming na-interview. But we did the research kung ano yung mangyayari. If pag nagkaganito ka, ano yung mangyayari sa iyo, ganyan. Ano yung iniisip ng bata. Kasi yung film naman kasi parang research din siya, di ba? So, ilang psychologists or psychiatrists ang na-interview na just Psychiatrist hindi. Oncologist. 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 Kasi it's linked sa cancer. So yun yung naano namin. Yun yung dito, yung pinakita namin yung script. Tapos after research, pinakita namin, okay ba to, tama ba to, yun. Then tama naman. Parang heartbreaking direct, Kasi di ba pag natural process ng life is yung kids, makikita. Ano? Sino to? Mari. Direct. Kasi parang naisip ko lang, kasi di ba yung natural process ng life is parang yung anak, yung maghahalin sa anak, di ba? But this one is yung anak mo yung parang naiiwan yung yung magulang. Parang ano kaya ang mas masakit? It's okay. Actually, na-inspire din ako before. Kasi may yung nag-aaral yung anak ko, nasa elementary siya. May nag-post dun sa niya, na 7-year-old kid na matay. Sabi ko sa batch mo may namatay na kagad na bata. O dahil parang she has cancer. Tapos nagulat ako, it's just months Pag yung nangihingi ng tulong sa school, tapos after ilang months patay na yung bata. So it's shocking. Isang bata Pero wala naman tong twist sa dulo direct na makamagi. Kasi may mga ganong film yung iiyak-iyak ka na. Parang yung Magnifico, di ba? Parang yung lola niya yung mamamatay, tapos biglang. Wala namang twist to na gano'n. Siya nagsilip. You have to wait for it. So, You have to watch it. kailangan namin You have to watch it. Pero yun, I think, yun parang for Christmas, for that season, or for di ba parang ngayon, nanonood rin ako ng sine I think laging reklamo sa atin, hindi na maganda yung story, hindi na maganda yung pelikula, hindi ganito. Yun, I think, our group, and a lot of Filipino filmmakers have proven naman na we can make yung high quality and tawag dito, yung world-class film. Tawag dito, I've done, ang dami kong nang nasa Netflix yung pinaka-overwhelming is yung Lolo and the Kid. So Lolo and the Kid. Then after that, we had hindi naman ganoon kasikat yung artista namin, which is Maple Leaf Dream. Pero nagugulat ka, it's being shown worldwide. Tapos yung nakakagulat niya pag may nagkwento sa akin, galing ako, pumunta ako ng abroad, professor ko nung college. Sabi, pumunta ako ng abroad, hindi pinapanood sa akin. Sabi, ano ba itong Maple Leaf ganito? Tapos nagulat siya, pelikula, ko pala ito. Tapos sinabi niya sa akin, yung ganda ng pelikula. Tapos meron pa yung One Day for Screening, si Miss Gina Alar, tsaka yung our late Ricky Dabao. Yung dami. Tapos ito lang, katatapos lang namin sa sa what you call this? Sa Prime. Nag-number 1 siya, yung Samahan ng Mga Makasalanan na we did for GMA na comedy naman. So, we can make great good films with our limited resources sa Pilipinas, di ba? Makagulat ka, we compete
Kasi natatandaan ko yung they were talking about, ano ba yun? Yung movie, yung Thai movie ba yun, na drama. Tapos sabi ko, hindi ka. When I saw it, sabi ko, mas maganda yung Lolo and the Kid siya. And then, nung pinagsabay siya, mas ano eh. Mas malakas yung ano eh. Lolo and the Kid was... Dahil pinaiyak nun eh. And then, tsaka Lolo and the Kid was more... Mas pinanood eh. Nung ano doon eh, di ba? So sabi ko, hindi, we can, ano eh. Mas We marami can pa compete. nakarelate. Opo. We can compete eh. Tag dito, yung, hindi natin dapat maliitin yung sarili natin. We can really compete in terms of story, ganito. Pero magaling talaga ang Koreans. Di ba? Magaling talaga, pero kaya natin eh. Given the opportunity, kaya natin. Pero direct, do you agree na parang may problema din kasi yung manonood natin? Like for example, when they're watching a Filipino films, they are using the lens of Hollywood. Kasi sabi ng isang national artist sa Filipino, dapat hindi gano'n. Tignan mo yung Filipino film daw na as Filipino, kung Yes. magaganda yung character, that's really hard. Ano masasabi mo sa Ako, ano eh, you cannot dictate how the audience will look at your film. Hindi mo sila mabagbago. Tayo ang magbabago. And ano eh, pag ito, you cannot blame them if they think that Filipino movies are not good. Because we've given them that eh. Di ba? We insulted our audience eh. Di ba? Tapos at the same time, nagmagaling din tayo masyado. Now we do art films, ichuchuchu, sabihin natin, ito magaling, ito. Pinagagaya ka lang naman. Tapos you're trying to please other countries. Di ba? Kaya ako, sorry, pero I don't like to produce movies for festivals, yung festival curators, kasi sino ba nag-ano doon? They dictate kasi. So gusto nila exotic tayo lagi. So nakaka-insulto yun eh. So sa akin parang, no, we will make Filipino films, kung ano man yan, it should be good, it's produced with quality, and the story is good. Ganun lang naman yun, simple lang naman yun eh, di ba? Ganun naman, simple lang naman yun eh. Wala naman dapat usapan ng ganun. Yun. I think we cannot blame them. Pero ako I'm happy, hindi naman sa ano. I'm happy that yung mga napapalabas na pinalabas sa streaming, na pelikula namin. People that I don't know, they message me. Diba? They message me. Parang hindi ko sila kilala, parang ganito. May nagme-message nga sa akin from abroad, ganito, or Maple Leaf, or Monday for screening. Diba? Nagugulat ako, parang they message. Sa Lolo and the Kid, ibang ano, parang may taga Thailand, may taga India na nag-ano sa akin, can we remake your film? No, sabi ko, I'm sorry, I don't own it anymore. Netflix owns the rights. Yeah. Sabi ko, so you can contact Netflix. Pero, di ba? May ganun eh. So, kasalanan natin kung minsan pangit yung tingin sa mga pelikula natin. Huwag natin sisihin yung audience. Di ba? And if they want, kasi you can always, diba? Kasalanan rin ng mga ibang artista natin. Diba? Talaga rin. I've seen this. Marami tayong artista, bibigyan mo ng magandang kwento, ang dami nilang issues. Nakakamiss yung mga Joel Torre. Tito Joel. Tito Joel, ito. Di ba? Babasahin niya. Gusto ko yan. Gagawin natin. Yung Eddie Garcia. Pagbasa niya, pagsabi niya, maganda to, gusto ko to, gagawin natin. Ngayon, pag pinakita mo yung artista, daming ganito. Kaya minsan nakakamiss din yung di ba? Parang more on quality po ba ang mga artista dati? Mga dati? Ang daming issues ng mga artista. Kasi yung ibang artista, hindi naman lahat, pero yung iba parang, nami-miss ko lang yung gano'n na si Asi is okay. I presented, ito yung story. Okay, direct, I like it. Di ba gano'n, when you like it, you do it, push me and gano'n. Hindi yung you like it, ang dami mong ganito, ang dami mong issues. Di ba? So, kasi if you look at sa Hollywood, yung mga artista, they look for good material, di ba? Tapos magugulat ka, gagawa ng ganito siya. So, nakakatuwa. So, we should do that. Direct, ang dami mo ng series, ang dami mo. Pero may masasabi ka na, ito talagang pinaka-favorites ko. Ito yung tatlong pinaka-gusto ko. O nahihirapan ka na, ang dami mo. Lahat baby mo eh. Kasi nga yun ang mahirap pag it's your concept. Tapos iba-iba ako ng genre eh. Minsan may horror ako, minsan may suspense ako, minsan may teen ako. So lahat sila gusto mo eh. Pero syempre, when I was a head writer, I got my contract was not renewed for TV5. Tapos, so masakit sa akin. But when I went to
to ABS na pinagkatiwalaan ako ni Sir Deo, no one was getting me. Ang daming issue sa naman dito eh. After TV5, ang daming issue, mas mataugali ko, maganito. Baka totoo. Pero I'm very professional eh. So sa akin, parang hindi, no bullshit eh. Diba? Totoo ako eh. Kasi TV5 kaya they have to let go. Kasi di ba nagtipid na? Yeah, which is funny kasi after 1 year, nag-deplete yung natanggal lahat ng tao doon, natanggal yung entertainment. Di ba, so inopera nila ng retirement. So it was a blessing in disguise. Pero yun, pasalamat kay Sir Deo, nagtiwala siya. Tapos I did it was On the Wings of Love. That was my first head writing job again. Nung bumalik ako sa ABS, it was On the Wings of Love. So, yun. So, alam naman natin yung nangyari sa On the Wings of Love. So, sobrang wow. Pati ako. So, Before TV5 kasi, pero sa ABS ka. I was with GMA. ABS, GMA, TV5, tapos balik ng ABS. At least ibig sabihin, hindi ka talaga nagsunog ng bridge din. Kasi, kinuha ko. Oo, mali Kasi, yung industry. Kasi, sabi na iba, mas mapagaling mo. Pero, Yun. na bumalik, pabalikin, hindi naman sa mapagaling mo. Di ba? Oo, dito kasi pag hindi ka chika, hindi mas mara ugali mo eh. Pag hindi ka humahalik sa pait ng mga tao, mas mara ugali mo. May kabinet, ako ka ng babae. Oo, hindi naman ako ako lang kasi siguro na sila professional ako eh. Mahigpit ako sa trabaho eh. Pag hindi professional. Sasabihin ako sa'yo, ma-ID ako. Hindi ako nag-a-add sa, eto ang totoo, hindi ako nag-a-add sa Facebook. Yung public na Facebook ko. Hindi ako mag-friend pero kay Derek, friend ako sa kanya. Kasi gusto ko siya, pag nakikita ko siya ko yung bumabati. Oo, hindi naman ako Kahit hindi mo siya mapansin, babatiin ka niya na, kaya sa Viva Cafe, di ba? Hindi ka Oo. napansin, ikaw unang mo. So, after that, mapay ka na sa Ikaw yung ano, Pero nakikita ko siya lagi sa TV5, kasi ang dami namin alaga sa TV5. Si Tita Annabelle, di ba? Ang dami namin, tapos kaibigan ko si Percy, di ba? Nung nag-ano ang TV5, kami yung pinakamarami yata ng tao. Ako, Tita Annabelle. Pati Rupa, pati kasi nung una, talagang kinukuha lang talaga yun. JC and Rupa. Tapos biglang, na-invite pala ni Percy, biglang ang dami na namin tao. Kanina lang ako. Naka-supervise pa rin si Derek. May bag naman yan. Direk, dito ka pala nakatira. Dito lang. Oo, kilala ka Derek eh. Kasi yung guard, Pagpapasok kami, Dito na para mas malap. ang nagulat ako, mag-18 years old na ako.